Huling 7 wikang nagmarka sa kasaysayan ng kaligtasan ng sanlibutan. Huling 7 wika, espesyal na pagtatanghal ng mga himpilan ng Far East Broadcasting Company ngayong Semana Santa. Kuya Dan Andrew Cura at Bishop Ruben Abante para sa Huling 7 Wika, Holy Week Specials ng inyong mga himpilan sa FEBC Radio TV. Isang magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa iyo kaibigan at ito isang espesyal na pagtatanghal ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Radio TV para po sa araw ng Biyernes Santo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, abay makakasama po natin ngayon ang senior pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan at partner sa ministry, si Bishop Ruben Abante. Bishop Ruben, magandang araw sa iyo. Kamusta naman? Nako, magandang araw sa iyo, Dan. Napakaganda nung sinabi mo, no? Kaibigan at partner. Isang napakalaking pribilehiyo na maging kabahagi po ng FEBC sa araw na ito. At special pong araw ito. Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig, nanonood sa special na programang ito. Ano po, sa kabuuan ng mga churches ng Lighthouse at ng GCTV, Dan. Bumabati tayo. Oo, magandang araw po sa inyong lahat saan man kayo naroroon sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Yan, at tayo nagpapasalamat sa mapagpalang araw na ito, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nakikinig sa ating Holy Week Special. At ito nga po ang laging feature natin, hindi ba, tuwing Semana Santa, walang iba kung hindi yung huling 7 wika ng ating Panginoon. Ito po yung kanyang huling wikang binitawan sa pagpapatungo sa kanyang kamatayan. At alam natin yung huling habilin, napaka-importante yon. At ito po ay nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Ito po ang ikatlong Semana Santa po natin ngayon sa ilalim ng pandemya, Bishop. Nako, tatlong talagang tumatakbo talaga nasa pandemya pa rin tayo. At iba't ibang sitwasyon ang ating nakakaharap ngayon, lalong-lalo na simula po noong nakaraang Marso 2020. Diyan po nagsimula yan. Malaking adjustment ang naranasan po natin, di lamang dito sa FEBC sa Pilipinas, kung hindi sa buong daigdig. At ito rin po ang ikalawang pagkakataon naman sa kasaysayan po ng ating pagtatanghal ng huling 7 wika na programming natin dito sa FEBC na online ang ating pagsasahimpapawid ng ating palatuntunan. Pero nako, bago po tayo magpatuloy ay magbalik tanaw nga tayo, Bishop Ruben. Ikaw ba sa ilang dekada, alam mo medyo ilang taon na rin ang ating tinatahak sa mundong ito ano ba ang iyong fondest memory? Ano ba yung mga naaalala mo nung ikay bata pa sa pagdiriwang ng pamilya ninyo ng Semana Santa, lalong-lalo na pagka ganitong Good Friday? Parang matagal na panahon na yata yun, Dan. Yung pag-uusapan natin. Sobrang tagal. Alam mo, maaga akong naging bahagi ng ilang ministries ng aming church nung araw. Inabot ko ang aking tatay, of course, pastor na siya, pero inabot ko na siya pa ang music director ng aming church at siya pa ang nagli-lead ng choir. Kaya alam mo, nung ako'y sumali sa choir na siya ang director, ako ay 11 anyos. Parang dapat children's choir ka pa nun Oo, kaso pwede ko nang kantahin yung alto part na mataas. Kaya nung pumasok ko sa choir, alto ang kinakanta ko. Every time, aawitin namin yung lumang-lumang awit na tungkol sa mga resurrection songs. Yung From the grave he arose. Naku, sinabi ko sa iyo. Lalo na kapag Easter Sunday, tuwang-tuwa kami niyan. Oo. At meron pa kami mga dramatization nung araw nung kami nasa Sunday. Kasali ako palagi doon, Dan.
Dalawang bahagi palagi yan, pag Pasko at pag Lent, ano? We look forward to that, no? Yan, dalawang pagkakataon na yan, Lent at saka Christmas. Pero alam mo nung ako'y maliit pa, kapag palaging makikita ko ang krus, parang ito'y malungkot na mensahe sa akin. Mm-hmm. Palagi bang nababagyan damdamin? Bali ba, parang kinakaawaan ko ang Panginoon sa kanyang pinagdaanan. Mm-hmm. Until nung ako'y naging young people na, medyo naintindihan ko na, alam mo, naligtas ako, ako'y 7 taong gulang. I trusted the Lord, I was 7 years old. Ano? Until na isip-isip ko't na pag-aralan, hindi naman pala dapat na malungkot tayo na makita natin si Kristo na namatay sa krus. Mm-hmm. Sabi nga ni Apostol Pablo, I will glory in the cross. Yes. Mga 60s, 70s, ako'y binatilyo, lumabas yung awit ng Heritage Singers na ang sinasabi, I will glory in the cross. I will weep no more for the cross that He bore. I will glory in the cross. Yun palang ginawa ng Panginoon na hindi dapat natin siya kaawaan. Dapat tayo maawa sa ating mga sarili. Sa sarili. Oo, kung hindi niya ginawa yan, wala tayong pag-asa. Kaya nagbago ang lahat. Alam mo, kaya itong pagkakataong ito, I look forward na pag-uusapan natin dito ay maging equipping ng ating mga kapwa, mga mananampalataya at mga churches. Nako, ganun pala pareho rin pala ang ating background. Ako rin music din ang naaalala ko pagdating ng Holy Week kasi ako'y lumaki sa Ellenwood Malate Church, isang UCCP church na napakaganda ng koro. At every year yan, walang kamatayan. Ang kanilang aawitin ay yung 7 last words ni Theodore Dubois. At pakikinggan namin yon. So, siyempre kasama pa ako hanggang umabot na sa pagkakataon na kasama na ako ng koro at kinakanta pa rin namin yung sabi ko nga walang kamatayang 7 last words. Pero if there was one thing na nung bata ako tumimo sa akin is the Monday, Thursday communion and candlelight service. Yun ay napakagandang experience sa akin kasi ito yung huling hapunan ng ating Panginoon. So ini-enact yung huling hapunan through the communion. At yung pastor ay magsasabi na ngayon ay papasukin na ng Panginoon ang kadiliman ng kanyang buhay dahil magsisimula na yung betrayal at yung pagpasok niya dun sa kanyang trial. At lahat ng ilaw sa simbahan ay papatayin. At pagkatapos, bago magtapos yung service ay magsisimula siyang magsindi ng isang kandila magmula sa altar at sasabihin niyang, ngunit may pag-asa sa pagkamatay ng ating Panginoon. At magsisimula ngayon yung mga elders, deacons, kukunin yung ilaw na yun, itikakalat dun sa simbahan. Pagbata ka, yung nakikita mo yung dilim unti-unting lumiliwanag yung buong simbahan. Nako, talaga namang nakakadala ng loob. At hindi ko makakalimutan yon dahil tulad nga ng sabi mo, 2 okasyon na nangyayari yon sa simbahan namin. Yung Monday, Thursday at yung New Year's Eve. Kasi parang it symbolizes a new life pag Monday, Thursday at pag New Year's Eve naman, a new year. No, kaya yan ang aking mga naaalala. Huwag mo sabihin kung anong edad ka nun. Wag na tayo pumunta ron. Pero kayo pong mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, alam niyo pong nakakatuwang maalala namin ni Bishop Ruben, yung aming mga kabataan. Kayo po, ano po ba ang inyong mga alaala patungkol sa pagse-celebrate at pag-aalala ng Semana Santa? Maganda pong ipaalam nyo naman sa amin. Pwede pong mag-comment kayo dyan sa ating chat box. At kung kayo naman po ay nanonood dyan sa Facebook Live natin, i-comment nyo lang. Mag-post po kayo ng comment dyan at pwede po yan sa ating Facebook Live sa FEBC ng 702 DZAS o di kaya naman sa ating 702 DZAS YouTube channel. Kasi nakatutuwa pong alalahanin yung mga karanasan natin nung tayo pa ay bata. At maganda po, naalala ko pa Kuya Ben tuloy, Kuya Ruben, yung noon iisa lamang ang channel, patay lahat ng channel.
At iisa lang ang channel, black and white pa, tapos ipapalabas lahat ng Bible movies at mayroon pang isang particular na movie patungkol kay Kristo, hindi pwedeng pakita mukha niya kaya lagi siya nakatalikod. So, hindi na naalala ng mga kabataan natin. Pero ang maganda po noon ay yung pagpapaalala nga ng sakripisyo mula sa Kalbaryo. Alam mo, isa pa dyan pag magbubukas kami ng TV, alam mo, yung bintana namin bukas, pati yung mga bata sa kapitbahay, dudungaw doon. Totoo yun. Nako, kasi nga, kakaunti pa lang ang may television nun eh. Nako, kaya po ikaw kaagapay at ang buong FEBC stations ay nakatutok ngayon sa mahalagang pagsasahimpapawid na ito, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging mga kaagapay po natin na nakikinig sa iba't ibang mga platforms sa pandaigdig, no, na nakikinig sa worldwide broadcast natin through FB page natin, yung Facebook page natin, 702 DZAS Radio TV, at siyempre Signal Channel 185. Yan ang pakikipagtulungan ng GCTV. Yan yung partnership natin with Bishop Ruben. At siyempre, sabayan din tayong naririnig sa Himpapawid sa 702 DZAS, sa 1143 DZMR Santiago City, 106.3 DZRK-FM Quezon, Palawan, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, gayon din sa 98.7 DYFR-FM Cebu City, 1233 DYVS Bacolod City, 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga City, 1197 DXFE Davao, at syempre ang 103.3 The New JFM Cagayan de Oro. Kaya't naku, maraming salamat talaga sa technology. At tayo makababati sa buong mundo ng good morning, good afternoon, good evening. At speaking of technology, at ating kausap po si Bishop Ruben, at ito'y kayang-kayang sumabay sa technology. Ano bang maipapayo mo, Ka Ruben, dun sa mga not so young pero kailangang humarap at maging matapang sa paggamit ng technology? Totoo yan, Dan. Lalo yung mga, alam mo sa church namin meron kami mga grupo na mga iba't ibang mga ages, magmula sa mga bata, no, hanggang sa mga may edad na, hanggang sa mga seniors. Aba, nung binuksan namin yung aming, halimbawa, meron kaming Lighthouse Spectrum, yun ang aming mobile app. Yung mga may edad Pastor, paano namin gagawin yan? Ang sabi ko, kayong mga kabataan, may ministry kayo. Turuan ninyo ang inyong mga magulang, turuan ang inyong mga lola, para kanya-kanya silang gadget. Hindi, alam mo, lahat yan. Ako yung naniniwala na lahat tayo pwede makipagsabayan. Ito na nga, mas aktibo pa sa amin ngayon yung mga may edad na, mga senior. Pero alam mo, nakatutuwa yan, Dan, sapagkat yung mga prayer groups namin, no, sa iba't ibang lighthouse, ang pinaka-active yung mga may mga edad na, mga lola. That's right. Mamahagi sila. Kaya walang challenge. If we will all help, no, equip everyone, lalo sa bagay ng teknolohiya. Nako, nagyaman lang na pinag-uusapan natin ng technology dito sa FEBC, sa Far East Broadcasting. Pinagpala tayo ng Panginoon ng pagkakaroon nga natin ng available na technology na gamitin natin para sa pagpapalawak po ng ministry natin sa loob ng 74 na taon. I mean, 74 years na po ang FEBC at ito'y nananatiling non-commercial, non-profit, at ang mahirap pong ma-imagine sa panahong hanggang ngayon na namamayagpag po ang ministeryo natin. Abay, kung wala ho ang ating Panginoon, hindi natin maitataguyod ito. Siya po ang ating angkla at tanging siya po ang nagkakaloob po para maging posible na ang inyong himpilan ay matapat na makapagsahimpapawid umaga, tanghali, hanggang gabi, sabi nga nila. At 74 years ngayon na pinalawak po ng paggamit ng ating technology, at tulad nga ng sabi ko, magsimula po dun sa ating website na febc.ph, yung television partnership natin with the Signal Cable Channel 185 at ang GCTV. At syempre yung pong mga social media like Facebook at YouTube. Kaya ako, maraming tayong salamat dyan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya habang kayo po ay may iba't ibang mga pinagkakaabalahan, ano man yan, buksan lang ang radyo, buksan ang mga gadgets, ika nga
you sit back and relax. Kahit nasa kama, pwede, ano po? At sabay-sabay nating gunitain ang bigyang halaga sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga churches, sa ating lipunan, ang araw na pinakamahalaga sa bagay ng ating pananampalataya. At inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang isang Holy Week special na nakasentro sa 7 wika ng ating Panginoon sa krus. Yan, at hindi lamang po basta mga presentation ito, mayroon din po tayong musika na maririnig, may makabayang na nananalangin at mga reminders, mga spots po na magbabahagi sa atin ng mensahe na magpapalakas sa ating kalooban at kaluluwa. At sa ating palatuntunan po ay mapapakinggan po natin nga ang 7 mensahe na pinagyaman po ng ating mga piling pastor. Kaya nga po sa araw na ito, 7 mga mangangaral, mga kapastoran ang ating makakasama para maghimay ng 7 wikang ito sa buong maghapon. Sila ang magbibigay inspirasyon at hamon lalo na sa panahon ngayon na ito sa ating lahat ng mga napapanahon na paggunita sa dakila at wala nang ibang pinakadakilang sakripisyo kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. At sana Bishop Ruben makakahugot din tayo ng iba't ibang napapanahong inspirasyon at hamon sa ating paglingon sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa mga nagdaang panahon. Ang pabago-bagong panahon po ay naging pamilyar na po sa atin. Dito po sa Pilipinas, every 15 days, mayroong adjustment. Anong protocol ang gagawin, kung anong alert. Pagkatapos, kung akala natin tapos na yung mga bagong strain, mag-abang-abang po tayo. Sana nga'y wala na, pero kailangan nating harapin kung magkaroon po ng bago na namang strain. Kaya naman talagang kailangan sinasanay tayo para maging flexible, di po ba, Pastor Ruben? Pero alam mo tatak na naman natin mga Pinoy, itong flexibility, yung resilience, At bago pa man dumating itong pandemyang ito, sanay na tayo sa pabago-bago nating mga kondisyon, mga sitwasyon sa buhay. Isipin mo na lang yung ating lokasyon na ito sa bilang mga 7,100 islands, we have about more than 20 typhoons every year. Pwera na pa dyan yung pagsabog ng bulkan, yung lindol, kung ano pa yung naranasan natin. Parang kalahati yatang katawan, nasa lubog ng baha, pero nakangiti pa rin, kumakaway pa rin na ganyan, lalo pag may nagkakamera. Ibang klase talaga ng mga Pinoy. At nagpapatuloy ang buhay. Pagkatapos ng maraming pagbabago, napakagandang regalo ito actually. Yung Kamalayan Bayo. Mula sa ating Panginoon. At tunay nga, napakaganda nga pong handog ito para sa atin, sa sentro ng ating special na pagtatanghal sa araw na ito. Dahil yung salita po ng Diyos ay ginagawa tayong resilient sa ating buhay. Ito po ang taunang handog ng himpilan ng Far East Broadcasting Company para po sa ating mga kaagapay, para po sa inyong lahat. At ang paghimay po ito ng 7 huling wika ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sa pagkakataong ito, tunghayan po natin ang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos at ng kanyang pagpapatuloy na biyaya sa pamamagitan po ng mga mensahe mula sa ating mga kaibigang pastor. At makakasama, unang-una natin po ay ang ating hardinero, si Pastor Dave de Guzman, ang inyong napapakinggan sa programang Hardin ng Panalangin. Si Pastor Jordan Escusa, isa po sa pinakabatang pastor natin dito ng programang Against the Flow. At siya po ang senior pastor ng Taytay First Church of the Nazarene. At siyempre, nandiyan din po si Pastor Allison Co ng programang PARE o Parenting and Relation Enhancement. At siyempre, ang ating Pastor Kenneth Guillermo sa programang Heartline. Kasama din po natin sa pagkakataong ito sina Pastor Jebo Banzuelo ng programang Kamalayan, si Pastor Joey Umali ng programang Karunungang Buhay, and of course si Pastor Eric Cortez ng programang Tanglaw sa Landas ng Buhay.
Ito nga po ang special Holy Week programming ng FEBC Radio TV. Napapakinggan din sa Facebook Live para sa araw na ito sa inyong pagbubulay-bulay. Huling Pitong Wika. Paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ni Hesukristo mula sa krus ng Kalbaryo. Laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Ito ang FEBC Radio TV Holy Week Specials. Kuya Dan Andrew Cura at Bishop Ruben Abante para sa Huling Pitong Wika Holy Week Specials ng inyong mga himpilan sa FEBC Radio TV. Ito po ang Holy Week Special ng FEBC Philippines Radio TV ngayong Biyernes Santo. Pag-aaral, pagbubulay at pagsasabuhay ng 7 huling wika ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At Bishop Ruben Abante po. Una po sa huling wika, sa 7 huling wika ng Panginoong Hesus habang nakabayubay siya sa krus, ay ang mga katagang babasahin ko po sa Ingles. Father, forgive them for they don't know what they're doing. Ito po'y hango sa Luke chapter 23 verse 34. Forgiveness, salitang napakahirap pong bitawan kapag ang isa ay dehado, pagka kayo yung nadedehado o pagka po kayo yung nasa lugar ng naaapi. Parang napakahirap magpatawad. Ikaw man ang maging biktima ng pangangapi, ng pagnanakaw, pananamantala ng ibang tao, abay nagbaon po ito ng malalim na sugat sa katauhan natin. Ang pagpapatawad ay mahirap, sabi nga nila, itaga sa bato, no? Mahirap ibitawan. Mm-hmm. At alam mo Dan, likas naman sa ating mga tao ang magtanim ng galit, no? O yung hindi magpatawad. Lalo na hindi rin natin alam na ang sinabi ng Panginoon hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po? Kahit tayo kahit medyo aral tayo, may degree tayo, mataas ang ating pinag-aralan, akala natin alam natin ang ating ginagawa, pero sa harap ng ating Panginoon, abay wala po no? Hindi natin alam. Lalo yung mga taong sa atin nakakasakit. Pero ito ang paalaala ng ating Panginoon sa Mateo, no? Kapitulo 6, no? Mula 14 hanggang 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawaran din tayo o kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kung tayo ay hindi matututong magpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Ama. Ito po ay mataas na panuntunan ng Diyos. At kahit anuman, kahit gaano man ito kahirap, no, sa isipan ng tao, mayroon po tayong great reference sa aspektong ito ng pagpapatawad. Oo, isipin mo, Dan, hindi ba napakalungkot kung ang Ama mismo hindi tayo papatawarin? No, siyempre. In fact, alam mo ba kung ano ang pinaka-peaceful, no, na kondisyon ng isang tao? When, no, kailan ba na ang isang tao ay napakapayapa ang kanyang kalooban? Ang sagot pala dyan ay kapag alam niya na siya'y pinatawad. Wow. Abe, mabigat talaga kung hindi mo alam na pinapatawad ka. Ito yung ito yung mga pagkakataon na yung sinasabi lang parang nabunutan daw ng tinik. Exactly. Yan yung term natin, At kaya nga tsaka maganda yung pagkakasabi kasi sabing ganon, kung hindi ka magpapatawad ay hindi ka mapapatawad ng Ama patungkol sa iyong mga kasalanan. Pero alam natin na pinatawad na nga tayo
Talagang wala tayong ibang katungkulan ngayon para ibalik yung pagpapatawad na yon, hindi ba? At doon dapat nating pag-isipan dahil tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad. Natural lang na tayo ang mag-abot noon. Sabi mo nga, kahit na ito'y hindi natural sa atin. Di ba? Ako'y nakarinig ng isang mensahe na sabing ganyan alam niyo ba na ang dugo ng ating Panginoon ay bumuhos, hindi ito pamatak lang. Ito'y bumuhos. Okay? Alam mo ba ang ibig sabihin ng hindi ito patak-patak lang? Alam mo, ako'y diabetic, Dan. Ako'y pag nag-usok ako ng daliri ko, patak lang ng dugo yan. Pero hindi po ganun ang pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon. Talagang buhos po iyon. Okay? Ibig sabihin, dahil sa kanyang dugo, meron tayong kapatawaran at buhos ang pagpapatawad na yan, hindi patak-patak. Oo. At siguro magandang isipin din na ayon din ito sa kasulatan ng Panginoon, ay hindi tayo dapat mag-antay na humingi muna ng tawad yung ating katunggali. Kung hindi, dapat ibigay na natin whether humingi yan ng kapatawaran o hindi, sapagkat ganun din ang ating Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa lahat, maging sila man ay humingi ng kapatawaran o hindi. Kaya't mabuti na lang na marami sa atin ang nakakakilala na sa Panginoon at humingi ng kapatawaran na ibinigay niya ng libre para sa atin, pero siya ang nagbayad. Pero bakit nga ba napakahirap magpatawad, Karuben? Well, kalikasan ng tao yan Pag nabubuli ka, insulto ka, pag nasasaktan ng damdamin mo, lahat naman tayo merong weakness ng ating laman. Lalo na, alam mo, yung sakit ng kalooban natin, maraming entry points Merong panik, merong tainga, merong pakiramdam, kahit hindi ka naman sinaktan, pero nadama mo. Sabi ng tatay ko nung araw, isipin mo, yung taong 10,000 miles away, minura ka, inatake ka sa puso. Hindi ka naman sinaktan, hindi mo na pinatawad yan. Ganon. Oo. So mabigat talaga na importante talaga yung pagpapatawad kasi hindi lamang yung physical pain, kung hindi ang isa sa mga pinakamasakit talaga yung emotional at saka psychological damage na ginagawa nun sa buhay ng isang tao. Okay. At alam mo, marami pa tayong pag-uusapan ng mga kalalagyan natin sapagkat yung kalikasan natin, yung ating ikangay fallen nature, at kahit na naman tayo may Kristo na sa puso, naroon pa din yung ating laman. Yung atak ng ating laman. Kahit si Apostol Pablo, sinabi yan ang sabi niya sa wikang Ingles, who shall deliver me from the body of this death? Totoo yan. Kaya nga nariyan na rin yung sabihin na natin yung issue ng takot, Dahil sa takot, ayaw nang muling maharap sa nakakadismayang mga pangyayari, kaya't nagsasara na lang sila sa ng pintuan ng kapatawaran. Parang pwede ba wag na lang natin pag-usapan, At tawag ito yung ika nga yung paniniwala ng pananakit ay dapat may so ang natural na pananaw ng tao ay matamis ang paghihiganti. Mas gusto na lang maghiganti, at ang ikalima naman yung sa pagdama na ikaw ay tawag to yung inunawa. Parang mas gusto mo na ikaw ay naiintindihan. Talagang napakahirap talaga ng ating sitwasyon, Oo alam mo, sa mga desisyon ng ating buhay, marami tayong ginagawang desisyon sa pamilya, sa business, sa relationship, kinakailangan ng mga desisyon natin walang hatak ng hindi pagpapatawad, walang hatak ng business, ng bitterness, walang hatak ng anumang revenge, Ang ating ala namang listahan ng kasalanan. Imagine mo Dan, kung may listahan ng ating Panginoon ng lahat ng ating kasalanan, sino kaya ang makatatayo sa kanyang harapan? Sabi nga, Kolose, Kapitulo 2, versikulo 14, pinawalang bisa
ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Lahat-lahat. Pinawi niyang lahat ng ito nung siya'y nagsakripisyo doon sa krus. Wala na po. Burado na ang ating mga listahan. At yan ay pinanagutan na ng ating dakilang Panginoon, ang ating Mesiyas. Grabe, Grabe ang mga katagang niya. Kung tutuusin nga ang Panginoong Hesukristo ay naging biktima nga ng maraming injustices. Kung tutuusin, siya yung tumanggap noon. Siya na nga ang tanging layo ng kabutihan para sa lahat. Siya pa ang hinamak at pinaratangan ng makasalanan, tapos hiniya pa sa harap ng maraming tao, pinarusahan, sinaktan, minaltrato pa siya, tapos pinagtawanan, minaliit, dinuraan, nilait, ay lahat tinanggap na niya. Kumbaga sa termino ng mga kabataan ngayon, si Kristo ang kauna-unahan sigurong na-cancel culture, no? Talagang kinancel siya, no? Kinuyog pa at pinagkaisahan siya ng bansagang makasalanan, hindi nararapat na dapat maging Mesyas. Kaya nga tinatanong siya, kaya mo bang ligtas yung iyong sarili? Natamo ng Panginoong Hesus sa mga salitang hindi karapat-dapat na pinukol sa kanya. Mga matang mapag-usig, kapwa isinisigaw, ang katagang ipako siya sa krus. Napakabigat noon. Isipin mo yun naman galing sa mga totoong hindi sa kanya sumasampalataya o naniniwala. Pero isipin mo, Dan, yung ipagkanulo ka ng sarili mong alagad. Napakasakit. Na itinuring mong kapamilya, kaibigan, kapuso, ano pa man yan, no? Abay, pinaghudasan ka. No? Pagkatapos, hindi lang yan si Judas, pati si Pedro, lumayo pa. Nako. Alam mo, masakit yun, Dan. I cannot imagine, no? Sapagkat ang ating Panginoon, yes, He is God. Pero tao siya Nadama niya lahat yan, no? Yung gutom, nadama niya. Yung pangungulila, nadama niya. Sa kabila ng ito, Dan, hindi umatras ang ating Panginoon. Ang sabing ganyan, He looked forward, no? And even diligently, no, towards the cross. Sabi nga ni Pedro sa kanya, Panginoon, hindi pwede, over my dead body. Sabi ng Panginoon sa kanya, tumalikod ka sa akin. Nananatiling ang laman ng kanyang puso ay ang malawak na pag-unawa at kapatawaran. Hindi siya ang nag-cancel ng dakilang plano ng Diyos sa kanya ng kanyang Ama. Nagpakilala pa siya at kusang sumuko sa mga Romano. Di ba? Ako ang inyong hinahanap. Ang lahat ng injustices ay hindi inalintana ng ating Panginoon dahil ang nais niya ay matupad ang kanyang natatanging layon. Nasimula pa nang siya'y bata sabi niya kay Maria nung nawala siya sa templo, sabi niya "Wish you not that I am about to do my Father's business." And He did just that. At iyan ang ialay ang buhay sa sanlibutan. Forgive them. Napakaganda. Wikang namutawi, no? Sa paghingi ng tawad para sa mga nagkasala sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ni hindi nagtanim ng galit laban sa mga nanghamak, bagkus kapatawaran pa ang siyang iginawad. Kapatawaran. And I say that with capital and letters, big letters. Kapatawaran. At sasabayan ko yan, kapatawaran. Sa kabila ng isang malaking kasalanan, ito ang kabayaran. Isang pamantayang tumibag sa panuntunan ng sanlibutan. Isang pamantayang bagamat mahirap ay karapat-dapat na tularan. Napakahirap pong unawain, di po ba, para sa ating lahat, lalong-lalo na sa inyong mga kaagapay natin. Paanong mapapatawad ang taong nakagawa ng malalim na kasalanan? Mahirap pero posible po. At ang imposible ay nagiging posible kay Kristo Jesus. Narito po ang pangangaral at pagbubulay sa unang wika na ito ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating Pastor Dave De Guzman.
Huling Pitong Wika. Paghimay sa kaalamang naghahatid buhay kasama si Pastor Dave De Guzman. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang unang wika nang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ganito ang sinabi ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ito ay makikita natin sa aklat ni Lucas, Kabanata 23, talata 34. Lucas, Kabanata 23, talata 34. Sa wikang Ingles, but Jesus was saying, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Alam mo kaibigan, sabi ng isang mangangaral, ay may dalawang paraan ng pagtatago ng kasalanan. Ang una, ito ay paraan ng tao. At ang ikalawa naman ay paraan ng Diyos. Alam mo, napakaganda, no? Dalawang paraan ng pagtatago ng kasalanan. Ito ay maaring observation ng isang mangangaral na nagsabi nito. Dalawang paraan ng pagtatago ng kasalanan, paraan ng tao at paraan ng Diyos. Sa paraan ng tao na ating itatago ang ating kasalanan, sabi nung mangangaral, no, kung halimbawa sa paraan natin itatago ang ating kasalanan, ito ay mabubuhay muli pagdating ng panahon. It will resurrect sometime. I agree with him. Bakit? Sapagkat ipakikita sa atin ng Diyos ang ating kasalanan sa pamamagitan ng bungang pangyayari. May reckoning time. Yan ay paraan ng tao. Sa paraan na kung saan naman ay iaalay naman natin ang ating kasalanan sa paanan ng Diyos. Sabi nga, no, sa paanan ng Panginoon natin iaalay ang ating kasalanan at ito ang kapamaraanan ng Diyos. Hindi ito makikita. Kahit na ang Diablo, maging tayo, hindi natin makikita ang kasalanang ito. Napakaganda ng panghihikayat. Sabi nga nung isang mangangaral, the great Augustine said, if we are suffering from a bad man's injustice, forgive him, or else there will be two bad men. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon dito sa kanyang unang winika nang siya ay nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano, kaibigan, ang hindi nila alam na kanilang ginagawa? What is it they did not know they were doing? Ano naman ang alam nila na kanilang ginagawa? So dito, dalawang bagay yun, ano? Sabi nga ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ay given. Ngunit ano naman ang alam ng mga taong ito na kanilang ginagawa? Meron silang hindi alam, meron din silang alam na kanilang ginagawa. At alam mo, ganyan kung minsan ang ating ginagawa. Kunwari tayo ay nagbubulag-bulagan sa ating mga ginagawang kasalanan. Tutunghayan natin kung ano ang pakahulugan ng ating Panginoon sa unang winika niya sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, kung susuriin natin ang talatang ito ay maituturing na bahagi, no? Alam mo yung winika ng ating Panginoon at maging yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito ay maituturing natin na bahagi ng kanyang huling linggo dito sa balat ng lupa, the Passion Week of the Lord Jesus Christ. At ito ay nagsimula sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. At ito ay makikita natin, the triumphal entry
into Jerusalem. Makikita natin to sa Mateo chapter 21 at ito naman may counterpart sa aklat ni Marcos chapter 11, maging sa aklat ni Lucas pag binasa mo yung verse 28 onwards, no? At sa aklat naman ni Juan kabanata 12 verse 37 onwards. Kaya sa apat na gospels na ito ay makikita natin ang triumphal entry ng ating Panginoon. Alam mo kaibigan, nakakalungkot isipin ito, no? Bagaman may pagbubunyi sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, sapagkat lahat ng tao, the Jews and the Romans and yung mga visitors, sa mga foreigners at that time, they were actually in Jerusalem to witness yung Passover. Kaya maraming tao ron, ano? Doon sa maging sa pagpasok ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. At itong mga taong to ay sumalubong sa ating Panginoon sa kanyang pagpasok. At makikita nga natin, no, pag binasa natin yung Matthew chapter 21 verses 8 to 11, ang mga tao ay sumisigaw ng Hosanna! Hosanna! Ang ibig sabihin nito ay pagpupuri. O kaya ay kung itatranslate natin sa wikang Ingles, ang ibig sabihin kasi ng Hosanna, save now. At ito ay makikita natin sa kabanata 118 naman sa aklat ng mga awit. Psalm 118 verse 25. Sabi nga ron, blessed is he who comes in the name of the Lord. At ito ay inulit dito sa talata na ating pinag-aaralan. Dapat nating tandaan, bibigyan lamang kita ng context for us, better understand kung ano ang konteksto nito. Dapat nating tandaan na ang bayan ng Israel ay alipin ng bansang Roma. They were captives. They were being oppressed by the Romans during their time, no? Napakatagal na panahon ng kanilang pagkakaalipin sa bansang ito. Nais nila, itong bayan ng Israel, itong mga Hudyo, nais nila na sila ay masagip sa kanilang pagkaalipin. Biriin mo kung isipin mo, no? From the Old Testament last book, doon sa Malakay hanggang doon sa aklat ni Mateo, mga 400 years yun, yung tinatawag nating the silent 400 years. At dito sa pagpasok ng ating Panginoon, dito sa Jerusalem, ang kanilang pagsalubong o yung kanilang pagpapahayag ng Hosanna, ito ay maaring katuparan na because they were oppressed for so many years, for so many centuries. At yung pagsigaw nila ng Hosanna sa ating Panginoon, maaring ito ay katuparan na ng maituturing na messianic expectation, sapagkat yung mga Hudyo naniniwala sila doon sa messianic expectation. Literally kasi yung messianic expectation, they were looking for a human deliverer to free them from Roman oppression. Kay Jesus nila maaaring nakita ang katuparan ng kanilang inaasahan, ng kanilang pag-asa, dahil naman ito ay pangako ng Diyos. Pagka pinag-aralan mo yung Old Testament, no, since Genesis, it was promised to their nation, sapagkat yung mga huling bahagi ng aklat ng Genesis onwards, sila ay nagkasala ang bayang Israel at they were looking forward to be delivered from oppression that they were experiencing at that time. At dito nga, sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, maaring ito na, sabi nila sa sarili na, ito na ang pag-asa na atin. Tanong nila, o kaya ay tanong natin sa ating sarili, ang bayan ba ay nabigo sa kanilang inaasahan? Nung pumasok ang ating Panginoon sa Jerusalem, nabigo ba ang pag-asa ng bayan sa pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem? Ang kanilang inaasahan ay kaligtasan sa pagkaaliping pisikal. Ito yung kanilang inaasahan. At sa ganitong pananaw, kung ganun ang kanilang inaasahan, maaari nating masabi na sila ay nabigo sa kanilang pisikal na inaasahan to be freed, ika nga, no? O delivered from bondage. Ano pa ang isa pang kabiguan ng bayan? Ang kabiguan ng panunumbalik ng nag-iisang pag-asa na kanilang pinatay. At alam mo, sa kanilang inasal dito sa talata na ating pinag-aaralan,
ay dito makikita natin, hindi lamang sila nabigo sa kanilang physical na inaasahan, nabigo din sila sa kanilang spiritual na kalagayan. Bakit? Sapagkat yung kanilang nag-iisang pag-asa ay kanilang pinatay o ipinapako sa krus. Ang pagparito ni Jesus, tandaan natin, kaibigan, ito ay higit pa sa kalagayang pisikal na ating inaasahan. Kung hindi, higit sa lahat, ito ay may kinalaman sa kaligtasang spiritual. Yes, many of them witnessed the miracles and healings that the Lord Jesus Christ did. At ang pagparito ay may kinalaman sa kanilang spiritual na kalagayan. What happened many centuries ago, more than 2,000 years ago, ito pa rin ang nag-iisang mabuting balita, at ito ay patungkol sa kaligtasan na nais ni Jesus na ang lahat ng tao ay manumbalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi. At that time, they were not right in God's eyes. At alam mo, sa ating kapanahunan, marami rin ganyan ang kalagayan ng ating kapwa. Hindi tayo matuwid sa harap ng mata ng Diyos. Sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, agaran ang kanilang inaasahan na pagsagip pisikal. At ito nga, para nagmamadali sila, halika, iluklok na natin siyang hari. Hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Sapagkat kung iisipin mo, no, ito marahil ang dahilan bakit hindi nagkaroon ng katuparan yung kanilang inaasahan. Alam mo kasi, kaibigan, yung sumisigaw ng Hosana doon sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem, they were the same people. Sila rin ang sumisigaw. Ipako siya sa krus. Walang pinag-iba yun. When the Lord Jesus Christ entered Jerusalem, they were shouting, nagbubunyi. But they were the very same people who shouted, ipako siya sa krus. At ito'y makikita natin sa iba't ibang bahagi sa banal na kasulatan, lalong-lalo na dito sa 4 Gospels, sa aklat ni Matthew 23 and 24, sa aklat ni Lucas, Kabanata 23, sa aklat ni Marcos, at sa aklat ni Juan, Kabanata 11. Hindi nagkaroon ng kanilang hindi nagkaroon ng katuparan, yung kanilang pagsagip na inaasahan. Ngunit ang panghihikayat nila kay Pilato at sa mga pinuno ng Jerusalem na ipako siya sa krus, ito ay nangyari. At si Jesus ay naipako sa krus. Alam mo, at ito naman ay alam natin, ano, yung pagpako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun ang Roman form of execution of one sentenced to death. Alam mo, kung isipin mo, no, yung Good Friday pa lamang. At alam naman natin, kaibigan, pag pinag-aralan mo yung The Passion Week of the Lord Jesus Christ, yung maituturing natin na Holy Thursday o Maundy Thursday, after nila sa banal na hapunan, nagpunta sila sa hardin, at dito nga pinanalangin ng ating Panginoon ng kanyang mga disipulo, and the Lord Jesus Christ was arrested probably midnight of Maundy Thursday. At alam mo ba, the entire overnight, yung buong magdamag na yon, bago pa man siya ipako sa krus, ay pinahirapan na nila ang ating Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Isaiah, pag binasa mo yung Isaiah 52 verse 14, makikita mo yung kalagayan ng ating Panginoon. His appearance was marred more than any man, beyond recognition. At bago ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, sa tingin ko, hindi mo makikilala yun. Kung halimbawa, nandun ka, hindi mo makikilala yun. Kumbaga sa wikang Tagalog, bogbog sarado. Hindi mo makikilala ang muka ng ating Panginoon. His appearance was marred more than any man, beyond recognition. Ito yung hindi nila alam na kanilang ginagawa. Ito yung hiniling ng ating Panginoon. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano yung hindi nila alam na kanilang ginagawa? Pinapatay nila yung taong inosente, yung taong walang kasalanan. At hindi nila rin alam ang saklaw ng kanilang kasamaan. They did not know the full scope of their wickedness. Hindi nila alam ang kapahamakan na dinadala nila sa kanilang sarili,
sa pag-uusga ng Diyos sa kanila, bilang pagsigaw nila na ipako siya sa krus, pinapatay nila ang kanilang pag-asa. Pag-asa, ang dulot ng ating Panginoon. Kaya dito, malinaw ang aral na ating makukuha rito. Ang hindi nila alam, pinapatay nila ang kanilang pag-asa. At alam mo, ito'y angkop sa ating kapanahonan, kaibigan. Pag narinig mo ang salita ng Panginoon Diyos na ipinangaral, pag hindi mo ito tinanggap sa iyong buhay, pinagwalang bahala mo, hindi mo kinilala. Ganoon din ang ating mararanasan. Pinapatay natin ang ating pag-asa dito habang tayo ay nabubuhay at maging pagkatapos ng ating buhay dito sa balat ng lupa. Ano naman yung isang bagay na alam nila? Nabanggit ko nga po kanina, no? Meron silang hindi alam. Hindi nila alam yung kanilang the full scope of their wickedness at pinapatay nila ang kanilang pag-asa. Hindi nila alam yon. Yung nag-iisang pag-asa, pinapatay nila. Ano naman ang alam ng bayan? Alam mo, kaibigan, alam nila na ipinapapatay nila ang isang taong walang kasalanan. They knew they were crucifying an innocent man. Sa paanan ng krus, nandun yung mga Hudyo, nandun yung mga pagano. Ang naroon, lahat sila, maging mga bata, ay kabilang sa madla. Imaginein mo na lang, it was Passover. At sabi nga no, isang commentary, no, napakarami ng tao doon sa Jerusalem just to witness that event. Ang kanilang pagiging bulag sa katotohanan ay patotoo ng kanilang kasalanan o pagkakasala. They were just guilty. Their spiritual blindness was proof of their guilt. At ito, kaibigan, ito ay applicable sa ating kapanahonan. Alam naman natin yung kasabihang ignorance is not an excuse for a crime. 'Di ba? Madalas nating nababasa yan at tayo ay pinaaalalahanan patungkol diyan sa, alam mo, pagka tayo ay adult na, ay alam natin kung anong ginagawa natin. Huwag mong sabihin, kaibigan, na sa gulang nating ito, no? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam. Pinipili mo ang gumawa ng kasalanan. Pinipili natin ang gumawa ng kasalanan. Sa winika ni Jesus, dito yung first word niya on the cross, no? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, pakahulugan nila ang kanilang pag-asa. Maging sa hinaharap ay kanilang pinapatay. They were crucifying their only hope of salvation, especially spiritual in nature. Alam mo, ang ating Panginoon, when He was nailed to the cross, He was nailed with two criminals na sa pananaw nila ay karapat-dapat silang tatlong mamatay dahil sa pagiging makasalanan. Tandaan natin, kaibigan, na ang pangyayaring ito ay paalala sa atin na ang nangyari kay Jesus, ito ay pagpapakita ng biyaya ng ating Panginoon at kapatawaran itong kanyang ginawa sa ating mga kasalanan na dulot ay pag-asa. Hindi nila alam na ang kanilang nag-iisang pag-asa na sila ay masagip sa kanilang kalagayan, whether that would be physical or spiritual, kanilang pinatay. Ito ang hindi nila alam, kaya ito ang hiningi ng Diyos ng tawad sa kanyang amang nasa langit. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, ang alin. Ako ang kanilang pag-asa, and yet they are doing this to me. Ang wika ni Jesus ay para sa madla na nandun sa paanan ng krus. Mixed audience nga yun nandun sa paanan ng krus. Walang alam, wala ring pag-asa. Kaya namagitan ng ating Panginoon ng kapatawaran. Alam mo, kaibigan, sa talatang ito, may dalawang aral tayong makikita. At ito ay paalala sa atin as we celebrate the Passion Week of the Lord Jesus Christ, lalong-lalo na ngayon, no, Biyernes Santo. Dalawang aral ang ating makikita sa talatang ito. Una, ang pagpapatawad para sa kanila na itinuring ni Jesus na kaaway o itinuring si Jesus bilang kaaway. Imaginein mo, no? Gano'n ang ginawa ng kaaway ng ating Panginoon sa kanya. And yet, his persecutors, yung mga Roman soldiers, lahat ng naroon, hiningi niya ng tawad because they did not know what they were doing. At ito ay makikita natin dito, no? At napakagandang paalala, yung pagpapatawad sa kapwa natin na maaari nagawan tayo ng hindi maganda o tinuturing tayong kaaway o kahit na ikaw, may kagalit ka, makipagkasundo ka sa kanya,
magpatawad ka, mag-alay tayo ng patawad sapagkat ito yung sinasabi ni kumadalas kahit na po sa ating programa sa Hardin ng Panalangin, ang pagpapatawad, yan ay utos ng Panginoon Diyos, ngunit ang hindi inuutos ng Diyos ang ikaw ay humingi ng tawad, ngunit it is implied in the Bible. Sabi nga, go settle. So that means implied na ikaw ay humingi ng tawad, pero the Lord did not command. Lumapit ka at humingi ka ng tawad. What God commanded was forgive one another. Yaan ang una, ang pagpapatawad para sa ating kapwa na pwede natin, maaari nating ialay. At ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos. Dito makikita natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Ama. Ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At alam mo, kung ikaw ay mananampalataya, sa mga sandaling ito, ay dapat pinaaalalahanan natin ng ating sarili sa biyaya na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Ito ang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakila niyang pag-ibig. Ipinakita at utos ni Jesus na kung tayo ay mag-aalay ng patawad, consistent, magpapakita rin tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Magpapahayag tayo ng pag-ibig. Ganito ang nais niyang gawin natin. Ang kanyang halimbawa ay ating tularan, anuman ang ating damdamin, anuman ang ating kalagayan. Alam mo kaibigan, ang pagpapatawad na ipinangaral ni Jesus ay kanyang ipinakita. At ito ay bilang katuparan din. At alam mo, consistent ang salita ng Panginoon Diyos. Pag pinag-aralan mo yung prophecy sa Book of Isaiah, lalo na yung chapter 53, no? Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila ay patawarin. He himself bore the sins of many and interceded for the transgression. At alam mo, more than 2,000 years ago, ginugunita natin ang pagkamatay ng ating Panginoon sapagkat yun na nagbigay sa atin ng pag-asa. Kilalanin natin ang ginawa ng ating Panginoon kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ating susuriin itong pamamagitan ng ating Panginoon. Dito sa kanyang unang wika, ito ay paraan upang maantala o ipagpaliban ng Diyos ang kanyang paghuhusga. Alam mo, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, patawarin mo sila, it is just short of saying, God delaying the immediate judgment. Alam mo, doon sa pako sa krus, dalawang anghel lang, kayang-kayang lipulin yung mga tao nandun sa paanan ng krus. But the Lord God talagang nagbibigay ng pag-asa upang ang tao ay magsisi. At alam mo, sa mga panahong ito, kaibigan, hindi naman nagbago yung gospel ng Panginoon. Ganyan pa rin, ipinangangaral ang mabuting balita patungkol sa panunumbalik. Kaya lamang, ang iba nating kapwa, matigas ang ulo. Pinagtutuunan ng pansin ang kanilang sariling nais. Binigyan ng bayan ng pagkakataon na sila ay magsisi at that time, angkop sa atin ang pamamagitan ni Jesus. Pakahulugan ay pagbibigay rin ng pag-asa at pagkakataon ng panunumbalik ng ating pakikiisa sa ating kapwa. Napakaganda, no? Kung patatawarin mo ang iyong kapwa, magpapakita ka ng pag-ibig sa kanya at manunumbalik ang inyong maituturing na pakikitungo sa isa't isa. Anuman ang pagkukulang ninyo sa isa't isa. Kaibigan, ano ang pakahulugan ng pagpapatawad? Alam mo, madalas tayong napapaalalahanan. Siguro tuwing Biyernes lang natin nakikita tong salita na to. Talaga namang, alam mo, yung salita ng Panginoon Diyos, forgive them for they do not know what they are doing. Alam mo, hindi ito angkop lang tuwing Biyernes Santo. Ito ay angkop everyday. Sapagkat yan ang utos ng Panginoon. Ano ang pakahulugan ng pagpapatawad? Bikagan ng isang nagngangalang David Augsburger, ang pagpapatawad ay pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating kapwa. To see someone as having worth, mahalaga, ika nga, regardless of wrongdoing. At yung paglimot sa nakaraan, yan ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad o pag-ibig ng Diyos. Alam mo, ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos, wala itong hangganan. Wala itong hangganan. At ito ay para sa lahat at sa lahat ng pagkakataon. Kaibigan, ang pagpapatawad ay isang gawa na hindi natin pinipili. Pagka ikaw ay magpapatawad, pipiliin ko kung kailan ako magpapatawad. Hindi ganun yun.
Ang pagpapatawad, sabi nga ng iba, it is a choice. Alam mo, kaibigan, ano man ang iyong dahilan o nararanasan, ito ay utos ng Diyos na dapat natin sinusunod. Hindi yung pipiliin mo kung kailan ka magpatawad. Ikaw rin. Pagka hindi ka nagpatawad, makararanas ka ng disiplina ng ating Panginoon. At ikaw rin ang mahihirapan. Alam mo, kaibigan, nang tayo ay lumapit sa ating Panginoon, ganito na lang isipin natin, nang tayo ay lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad, kasiguruhan. At sabi nga ng Panginoon, pinatatawad na kita. Ganon din ang binigay na doon sa isang magnanakaw na katabi na nakapako sa krus. Kung tayo naman ay nagawa ng kasamaan ng ating kapwa at humingi sila ng tawad, ganito rin ba ang sasabihin mo? Halimbawa, may humingi sa'yo ng tawad. Patawarin mo ako, kaibigan. Sasabihin mo ba ang sinabi ng ating Panginoon? Pinatatawad na kita na naranasan natin nang tayo ay lumapit sa Kanya? Ganun ba ang ating masasabi sa ating kapwa? Ganun ba ang kanilang maririnig? Pinatatawad na kita. Kaibigan, pinakamahalagang salita na angkop sa isang lalaki o babae? Kung isipin mo, ano ba ang isang pinakamahalagang salita na ipagkakalob natin sa ating kapwa? Lalaki man yan o babae. Alam mo, kaibigan, ang salitang pinatawad, napakaganda niyan, Pagka ikaw ay nagpatawad sa kapwa mo na nagawan ka ng hindi maganda at siya ay pinatawad mo, napakagandang marinig doon. Ginhawa sa kanya yun. Hindi naman natin pwedeng sabihin, pagka humingi sila ng tawad, hindi kita patatawarin sa kana, ikaw rin ang mahihirapan. Pinatawad, ito ang pinakamahalagang salita na angkop sa ating kapwa, na nais nating makita sa ating lapida. Alam mo, kahit na tayo ay when we cross over from this life to the next, di ba, makikita lang ng mga naiwan natin sa ating lapida. Maganda nga kung makikita ron yung salitang pinatawad. Ito ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Ito ang isang magandang paalala para sa araw na ito. Ang pagpapatawad ay tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaibigan, ito rin ang ipagkaloob natin sa ating kapwa. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila.